Isaac, who had a taste for wild game, loved Esau. Ang tatay, gusto yung parang adventurous niya na anak. Amen? But Rebecca, siyempre demure ang mga mother, loved Jacob, na gusto lang na mag-procurist. Ano po, siguro kamag-anak sila ni Grace. Okay na to. Okay ba? So once when Jacob was cooking some stew, Esau came in from the open country mission. Ito tayo sa climax. Tama ba? Ano ba? 30. He said to Jacob, "Quick! Let me have some of that red stew. I'm famished." Ano ba yung famished? Gutom na ako! Sabi nila na. So this is why he was called also Edom. Ibig sabihin po ay red. Ano ba? So Jacob replied, next po, sabi ni Jacob, "First, sell me your birthright." Ibenta mo muna sa akin yung birthright mo. Alam niyo mga kapatid, yung birthright, yun po yung parang karapatan mo na ikaw ang magtuloy ng descendant ng pamilya mo. Amen po? So that's the birthright. So it is a great blessing. Amen po? Sa ating mga buhay. It was a great blessing for Esau. Pero ano ang sabi ni Esau? Sabi niya sa 32, "Look, I'm about to die." Okay din si Esau, no? Parang kamag-anak kami. Esau said, "What is good of the birthright to me?" Ano bang ikakabuti ng birthright na yan? Sabi niya na. So 33. But Jacob said, "Swear to me first. Manumpa ka muna." So he swear and told to him, selling his birthright to Jacob. Next po, 34, last. Then Jacob gave, sabay-sabay po tayo. Sige po, 1, 2, 3, go. Then Jacob gave Esau some bread and some lentils too. He ate and drank, and then got up and left. Esau despised his birthright. Amen po, the Lord already blessed the reading of His word. Minsan po, kayo muna yung umikit at sa magaling manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory be to the Father, glory be to the Son, and glory be to the Holy Spirit. Lord, minsan pa po sa gabi nito, Panginoon, Lord, hayaan mo po, Lord, sa likod mo pong napili na maghayag po ng yung banal at makapangyarihan sa ito. Lord, cleanse me, take away all the hindrances, Lord, na iyong pasama sa buhay ko po sa gabi nito, Panginoon. Lord, allow, Lord, that every word that comes out from my mouth, Lord, gaya po ng pangako mo kay Jeremiah, Panginoon, that you will only put words in my mouth, Panginoon. Hallelujah. That let this word brings realization, Lord God, that this word brings lesson, and let this word, Lord God, brings transformation sa buhay po ng bawat isa, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Not by my mind, not by my strength, but only alone sa iyo lamang, Panginoon. Lord, all the glory belongs to you only, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Amen, amen. Bago po tayo that before we dig in sa atin po pag-aaralan sa gabi nito, gusto ko po kayong bigyan ng konting overview. Ano ba? So yung pangalan po ni Esau, ang ibig sabihin ay, ito sinerge ko sa Google. Not Google, it's Google. Amen? Nakakatawa po. Ayan, sabi po na dito, ang Esau na ito, ang meaning is red. Amen po? So, it means, first thing niyo po ay ibig sabihin po ay, it is already done or already finished or completed. Amen po? Yung Edom naman, yun yung red. Amen? At ang name naman po ni Jacob ay one who follows or heel grabber. Kaya siya tinawag na Jacob kasi siya ay nakahawak. Alam niyo po, dati kasi sa panahon ko ng Jews o sa panahon ko ng Old Testament, lahat ng mga panganay, sila po ang mas may karapangan. Di ba po sa mga mayayaman, yung mga hasyendera. Ako ang panganay, ako ang magmamana kay Papa. Di ba may mga ganon? Ganon din po sa Old Testament. Si Esau, siya po ang talagang supposedly maka-ari ng birthright. Pero, mga kapatid, ano po, because po kay Esau, sa kanyang pong mga desisyon sa buhay, ano po, nawala ko sa kanila. Amen? At yung pangalan nila na red, amen po, sabihin po red. Yung malakas, red. Red. Yeah. So, bago ko po inutuloy, sabihin ko ang aking title before I forgot. Ano po, our title for tonight, ito po talaga ay actually title ko po during my final sermon. But I believe the Lord give us a new revelation, and I believe the revelation of God is fresh every morning, every day. Amen po? So, brace yourself, dahil ang ating pong title ay Wrong Choices, Timely Grace. Amen po? Once again, Wrong Choices, Timely Grace. Ayan. Sa title po lang po natin, Wrong Choices. Amen po? Alam niyo po mga kapatid, sa buhay po natin, somehow we can relate sa ating mga main characters. Amen po? Dahil si Esau, supposedly, same goes with the promise of God to Jeremiah
Abraham, that you will be a father of all nations. Ano po, kay Jeremiah, that before you were born, I already predestined you as the prophet of the nation. So sa buhay po ni Esau at ni Jacob, before they were born, the Lord already predestined their, the Lord already has planned for them. Amen po? And really, the plans of the Lord for Esau was very good because the Lord has no plan for everyone na bad. Amen? But then again, same goes with us mga kapatid. Before we were born, tayo pong lahat ay meron pong magandang plano ng Lord sa ating buhay. But because of the free will that the Lord has given to us, as we grow, nagkakaroon po tayo ng free will to make wrong choices. Amen po? And that wrong choices can allow us to let the enemy snatch or take away from us the plans of the Lord sa ating mga buhay. Hindi po sinasabing si Jacob ang enemy or si Jacob ay padala ng Lord. Ano po? But because of the free will, Esau, as we have said in the 34 or sa 34 po natin binasa, ano po? Sabi po doon, Esau despised his birthright. Alam niyo mga kapatid, minsan sa ating mga buhay, maybe we started, nagkaroon tayo ng mga wrong choice sa buhay, hindi maganda yung ating panimula. But you know what? I believe, ano po mga kapatid, meron ako na quotation na hindi mo kasalanan kung pinanganak kang mahirap. Kasalanan mo kung mamamatay kang mahirap. Amen po? So sa atin itong mga buhay, hindi natin kasalanan kung tayo ay pinanganak na makasalanan. Pero, kasalanan natin kung patuloy tayo hanggang tayo po ay mamamatay na tayo ay nananatiling makasalanan sa mata ng ating Diyos. Amen po? And that is what the Lord sees in the heart of Jacob. He saw the desire in the heart of Jacob. Gusto ni Jacob yung birthright. Amen po? And the Lord gave it, allowed to give it to Jacob. Amen po? Because nakita ng Lord na si Esau, he's not interested at all. Amen po? At sa atin po mga buhay mga kapatid, short example lang, no? Quick example. Bakit po tayo, minsan no, tayo po everyday, we make choices in our life. At higit talo sa lahat na ang pinaka-greatest natin talaga na mamali sa buhay, pag-ibig. Yeah. Amen? Everyone can relate. Amen po? Ganun yung katabi mo. In love ba yan? Amen? In love na in love. Ay po? Ay, pag pag-ibig ang pag-uusapan na everyone can relate. Amen po? Amen. Ano po? Alam niyo mga kapatid, when it comes to love, lahat na sila nakakawa sa love. Kasi lahat tayo nakaka-relate. Ano po? Mga kapatid, when it comes to love, lahat tayo nagkakamala. Amen po? Isa, mahal ko kasi. Kahit binubukod na niya ako. At isa, mahal ko kasi. Alam mo naman may iba. Mahal ko talaga eh. Alam mo naman ako din. Pero mga ganun tayo, I still choose to stay in this relationship kasi siya na lang ang nagmahal sa akin. Gusto ko talaga siya kasi talagang mahal ako ng pamilya niya. Even if it already produces anxiety in you, even if ikaw ay nakakaroon ng depression out of that love, you know what mga kapatid? Love that hurts you or love that gives you pain is not love at all. Amen po? Ano po ang sabi sa 1 John 4:8? Sabi, God is love. And love is God. So, in the first place, if that is really love, it shouldn't be painful at all. Amen po? So mga kapatid, make the right choices ngayon pa lang. Kung ikaw ay nasaktan, is that really love? Ask yourself. Ask yourself. Kung ikaw po ay patuloy na umiiyak gabi-gabi, yung tutulog ka ba na wala kang peace na baka tutulog ako, umalis siya ng bahay, andun siya, nakipagkita kay ano ba? If that doesn't give you peace, it's not love. Amen po mga kapatid? Sabi ko sa 1 Corinthians 4:8, ano po? And, ay, parang mali ako. All in have, parang mali ako ng verse. Ano po yung verse na ano? Yung love is kind, love is patient. Ah? 10:30 pala. Alam ba yan ang resources? 1 Corinthians 10:30 daw ate. So yun po. Ano po? Sabi mo doon, love is kind. It shouldn't hurt you. Love is patient. Pero alam niyo mga kapatid,
kapatid, bakit po tayo nakakakulit ng wrong choices? Why? Because we are so much impatient. At Rizal 36 na Rizal. Wala pa talaga kung nag-module pa siya Rizal, baka naman. At Rizal parang kailangan na talaga itong patusin. Ano po mga kapatid? So minsan daw mga kapatid, no, because we are so much impatient, we tend to make wrong choices in life. Amen po? At dito po sa akin pong naisulat, ano po, binigay po sa akin ng Lord, ano po, there are 4 reasons bakit po tayo nakakakumit ng wrong choices. Yun po ay example lang. Ano po mga kapatid? So, there are 4 reasons bakit po tayo nakakakumit ng wrong choices. And I believe lahat po tayo makakakumit. Amen po? Ito po yung salitang HALT or H-A-L-T. Ano po ang ibig sabihin ng H-A-L-T? Verse ko ulit siya kay Uncle Lucas. Ano po? Ang sabi po ng Tagalog, pakigilin. Halt or stop, to stop. So this 4 should be pakigilin sa ating mga buhay for us to stop committing wrong choices in life. Amen po? So una-una po sa lahat, H represents for hungry. Amen? Genesis 25:30. Sabi po sa ating verse na binasa. Sige pa, atin pong buksan. Genesis chapter 25, verse 30. He said to Jacob, "Quick, let me have some of that red stew. I am famished." Amen po? This is why he was called Edom. Alam niyo mga kapatid, sa example ko kanina, di ba po, nakikita niyo po yung, ano yung mga signs na yon? Red flag. Can you see Esau? In the beginning, he is red. He was red. Sabihin mo, red flag nga ni. Sabihin mo, red flag nga ni. Ayaw pa talagang tumigil, ano ba? Talagang, talagang ito. Ano ba? Kasi alam niyo mga kapatid, we commit wrong choices. Why? Because we are so much hungry to satisfy our own flesh. Amen po? Yung gutom ka sa kung anong gusto mong ibigay ng mundo sa'yo. Same goes with Esau. And minsan, napapansin nyo, pag gutom kayo, natatakaw din kayo. Amen po? Ay, sila kami na siya. Bili ka din ng steakhouse. Bili ka din ng burger. Ayaw parang lahat ng mga pinagkakaba. Bili ka din ito. Ano po? Pag tayo po ay gutom, we crave for so much. We crave for something for so much. Grabe tayo mag-crave. To the point na hindi mo naman na pala kailangan masyado shampoo. Nakakain ka lang ng tinapay, okay na pala ako. Diba? And you know what? When we are so much hungry, it will cost us so much. Amen po? Tayo po ay nakakagastos, mga kapatid. Sabi nga ng kawork ko kanina, grabe yung gastos mo, yung kapay 100 dollars, pag ginawa mo, bakit? Bakit ka 100? In-order tayo ng drinks, sabi niya ganyan. Tapos nag-order din ang mga check po ng 25. Eh, syempre, people pleaser tayo. Eh, di nag-oo ako, sabi niya ganun. Yun ang mahirap. When we please our own desire, our flesh, amen po, talagang mapapagastos ka kapatid. At alam niyo po, spiritually, if we are hunger for the world, mapapagastos tayo. You know what it costs? Our salvation. Amen po? That will cost us so much. Our salvation and the future promise of the Lord sa buhay mo. At nakita niyo po yung kay Esau. Amen po? Ano po ang maging kabayaran? Which is the future that he's supposed to have. Amen po? At sabi po sa pangalawa, hungry. Diba? Marami kasabihan. Don't make decisions when you're angry and don't make promises when you're happy. Amen po? Kasi pag sobrang happy, saya-saya ko ngayon, hilipin pa mamaya. Pag hindi pa lang, siya wala na pala sense, wala na pala akong budget, next ano na lang. Di ba po? Minsan sa ating mga buhay, when we are so much overwhelmed with our emotions, tayo po ay nakaka-create ng wrong choices. Ano po ang sabi sa Genesis 25:32? Same goes pa rin po sa ating pong binasa. Sabi niya po, ito di ba okay siya? Look, I'm about to die. Sabi niya na, mamamatay na ako, Jacob. Sabi niya na, di ba? Siguro kung babasahin yun, galit na niya kasi inaasal pa siya ni Jacob eh. Ibenta mo muna. Hindi ka bibigyan. Di ba? Minsan yung mga ganun eh. Ano po? Minsan tayo kapatid tayo mapangasar eh. Ano? Sabi niya, ano ba? Mamamatay na ako. Ano bang kabutihan ng birthright mo yan? Ano po? Anong may tutulot niya sa akin? Gutom na ako. Sabi niya ganun. Ano po? So he was angry. And minsan po mga kapatid, we are so much hungry, we tend to do
or commit wrong choices or make wrong choices that will lead us to regret. Ano po? And you know what, at the end of the story of Esau and Jacob, he regretted it so much. Grabe yung regret na naranasan ko ni Esau. Ano po mga kapatid? At alam niyo po, minsan, pag tayo po kasi galit na we don't care so much kung ano po ang mararamdaman ng mga nakapagsabihan natin. And most especially, you neglect also kung ano po ang magiging dulo nito sa'yo. Before you say anything else, especially pag galit ka, think of what you say first. Ako ano to? Think of what you will say first. Bakit? Kasi, minsan mga kapatid, pag meron po kayong nasabi na hindi na rin mabawi, tayo din po ang nahihirapan. Paano natin please yung tao? Paano natin mabawi yung sorry no? Sige no? It will also cost us something. Makakalibre ka pa. Sige na, libre na yung sorry, hindi ka na ulitin mo. Gano'n, gano'n. Sige na, ano bang gusto mo? Bilan kita ng ganito. Pamilya. Ay mga gano'n. Ano ba mga kapatid? Pag tayo po ay minsan galit na galit. Ano po? Kaya minsan mga kapatid, sana sabi ni Pastor, kaya ito sinasabi ni Pastor, quick to listen, slow to speak. Ano ba? Quick to listen. Sabihin mo sa yung sarili. Quick to listen, slow to speak. Ano po? Dahil talagang, minsan, we are all guilty of that. Amen po? And next po is, sa L, lonely. We are too much lonely. Masyado tayong lonely. Alam niyo po, meron akong share sa inyo na story. It's about the story of Elijah. Amen po? So, medyo na tayo ng konti sa atin po. Binasa, dito po tayo sa 1 Kings 19:3-4. Alam niyo po mga kapatid, paraphrasing, para maintindihan niyo po yung ating babasahin. Si Elijah po, he was the prophet of God. He was a prophet of God. Ano po? At siya po ay naatasan na kalabanin si Jezebel, not Jezebel. She was Jezebel with an A. Ako po si Jezebel with an A. Ano po? So iba po kami. Magkaiba po kami persona. Siya po si Jezebel. You know what? Jezebel was the worst woman written in the Bible. Yun po? And ang kasama niyo po ay si King Ahab. So sila po ay meron po silang Diyos-Diyosan, si Baal. So ngayon, si Elijah, hinamon niyo po itong si Jezebel na yung yung propeta nila na kung sino po ang nakakapagpaapoy sa sa altar na yun, siya po ang i-declare na totoo yung Panginoon. Amen po? So, to make the long story short, talagang nakaapoy po ni Elijah yung kanyang altar. At ang kay Baal, inabot na ng hapon, talagang nag-dansa sila ng hawak ko ang beat. Wala talaga pa rin, hindi pa rin siya talaga yung umapoy, wala pa rin. Nagano na sila, yung sa ngayon, wala pa rin, ano ba? Pero alam niyo mga kapatid, the moment that Elijah prayed, umapoy po yun. Ano po mga kapatid? Pero ngayon po, right after the victory of Elijah, ano po sabi niya? Sa verse, Elijah was afraid for his life. Bakit? Kasi binantaan siya ni Jezebel with a E na binantaan siya ni Jezebel na papatayin kita. Mata lang ang walang natay, pero parang papatayin kita, Elijah. Takot na takot si Elijah. Alam niyo po yun? Elijah was afraid and ran for his life. When he came to Beersheba in Judah, he left his servant there, as sabi sa 4, while he himself went a day's journey into the wilderness. Hindi niyo po ba nare-realize mga kapatid that if you try to isolate yourself, just like Elijah, think of it, nasa wilderness ka na. Ano ba? Nakikita niyo po yung alam niyo po, when we isolate ourselves, the enemy has more power to tempt us, to penetrate us, and to devour us. Ano po? Kasi nakita niyo po yung yung lion. Di ba po yung lion nagmamasid lang yan? Yung lion nagmamasid lang yan. Ano po? Pero yung mga tupa, pag sila po ay sama-sama, di ba yung niya, kapag sama-sama, di ba po? Tapos sabi ko, di ba po, pag sila po ay sama-sama, talagang nagdadalawang isip ang kaaway or ang lion na mag-devour sa kanila. Ano po? Kasi marami sila. Pero pag ang isang tupa umalis, there you go. The temptation will come in. Ano po? Sabi mo ito, he came to a broom bush, sat down under it and prayed that he might die. Alam mo ano sabi niya? After niya mag-victory
niyo kung nanalo dun sa palisahan. For example, galing ka sa, after kang nanalo ng iPhone 17 Pro Max fully paid, tapos bigla kang nalungkot kasi meron kang nabalitaan. Ano po? Parang gano'n din si Elijah. I have enough, Lord. Sabi niya, tama na Lord. Pagod na ako. Sabi niya, he said, take my life. I'm no better than my ancestors. Grabe yung kalungkutan na naramdaman ni Elijah that time. And po, di ba? Hindi naman tayo nag-isolate pag tayo malungkot eh. Kasi pag tayo masaya, nag-aaya pa nga ng fellowshipping, tara makot, kahit alas 12 na. Ganun po, wala akong nakitang masaya dito na nag-isolate. Halos nag-aaya ng McDo, shabu-shabu. Ano po? Talagang kahit may pasok 3 hours na lang, talagang, sige, shabu-shabu tayo. Ano po? Lahat tayo, giyate eh. Amen? Talaga, may mga tumatawa sa likod, nakaka-relate. Sa atin ito mga boy, mga kapatid, when we are too much lonely, akala po natin, yung mga bagay na in-offer ng mundo, yun yung makakapasaya sa atin. Ano po? We spend too much, we go shopping, ano po? And when we are so much lonely, feeling mo, nakukuha mo yung mga bagay na yan para kasayahan mo sa mundo or sa mga bagay na nabibili mo dito sa mundo. Ganun po? But let me remind you mga kapatid, ano po, that every time that you feel lonely, lagi mo tandaan, God is always close to the broken hearted. Ano po? Hindi mo man alam, hindi mo man po nararamdaman, hindi mo man po naiisip, but always know that God is so much close to the broken hearted and those who are crushed in spirit. Ano po? God is so much, sabi nga po diba, when you are weak, then you are strong. Why? Because when you are weak, there the Lord can show His strength to you. When you are lonely, there the Lord can extend His comfort to you. There, when you are lonely, the Lord can always give you His hands, hug you. Alam niyo ba, I want to encourage you. Whenever you are lonely, pumunta kayo sa room niyo, kung gusto niyo mag-isolate, it's okay. At kayo po ay umiyak. Pwede mo sabihin sa Lord, mayakap naman. Just talk to the Lord casually. Hindi mo kailangan maging formal minsan. Because He is also your friend. God is also your friend. You can talk to Him freely. Amen po? Amen po ba? Amen. Medyo seryoso tayo. Pwede ba hindi palapakan ng Lord? Kasi Lord, at last po, an example, bakit po tayo nagkakaroon or nakakakumit or nakakagawa ng wrong choices? Because we are so much tired. Amen po? Pag tayo po ay pagod, talagang ayaw ko na sa ministry, pagod na ako, alis muna ako sa ministry. You can rest, but don't quit. Rest, but don't quit. Rest in the Lord. Don't choose to rest in peace. Amen po? Kasi marami sa atin, pagpagod na, hahanap ng tali. Hahanap ng mga matapali. Amen po? Let dito. Amen po? Yung pagod ka na, 6 years ka na nagpapadala, wala ka pa rin ipon, 7 years or more, patapos na kontrata mo, wala ka pa rin ipon. Ano po? Pagod ka na sa mga nangyayari sa buhay mo. Ano po? And i-continue po natin yung story ni Elijah. Sabi po sa 1 Kings 19:5, sabi po dito, 1 Kings 19:5. Then he lay down under the bush and fell asleep. All at once, an angel touched him and said, "Get up and eat." Ano po? Sabi niya doon. Alam niyo mga kapatid, sa ating mga buhay, when you are tired, learn just to rest. Amen po? Huwag kayo mag-quit. Kasi when you quit, there failure comes in. At alam niyo po kung ano ang pinakamasakit kaysa sa failure? It's regret. Kasi minsan, maisip mo, ayoko na, aalis na ako sa ministry kasi pagod na ako. 3 oras na lang, or 4 years, 3 oras na lang parati ang tulog ko. Yung mga ganun kang mga self-pity na nararanasan sa buhay mo. Pero alam niyo mga kapatid, I want to remind you, darating ang time na hindi ka napagod. Sige, nakatulog ka, sabihin na natin. Nakatulog ka na 12 hours straight. Tapos bigla mo ma-miss ang fellowshipping. Nangihiya ka lang bumalik sa church. Amen po? And that's when the time, pagpapasok ng hiya, that's when the time when shame came to you, that's the enemy wins. That's when the enemy won. Amen po? Sa ating mga buhay. Sa ating mga buhay. Tayo po ay
Pagpili natin ang pagod. Alam niyo po, anong sabi ng Lord sa Matthew 11:28? This is famous. Alam niyo po mga kapatid, gusto ko pong basahin natin ito na yung with all the comfort, with all the, yung parang lang hope na dapat maranasan natin sa Lord. Sabi niya, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. That's the promise of the Lord. Alam niyo po, kaya sinabi natin kanina, di ba, sinabi natin kanina sa first time, we are full gospel here. Dahil sa Bible, lahat po binabasa natin, lahat po ina-acknowledge natin. At sa Bible po, sa full gospel na aking po ino-honor, the Word of God, alam niyo po, nakasaad po dyan lahat ng pangangailangan natin. Kaya po, hindi lang yung rebuking, hindi lang yung pangako ng Lord, wala din po yung comfort ng Lord, yung love ng Lord. Ano po? So when we are tired, mga kapatid, learn to rest in the presence of the Lord. Ano po? At alam niyo mga kapatid, despite all of this, di ba, meron tayong hungriness, may bukas, yung parang what you think, love na yun, what you think, comfort na yun, what you think, yun yung yaman na meron ka, yung people na meron ka, akala mo yun na yung makakapag-save sa'yo. Ano po? Despite all of this, or these reasons kung bakit tayo nakakakumit ng wrong choices, alam niyo po mga kapatid, still, andun pa rin po yung grasya ng Lord. Ano po? Yung timely grace ng ating Panginoon. What it is? Ano po ang grace? Ano po? Ito ba yung say, okay na to? Hindi po siya yun. Ano po? But grace come to us, or ang grace po, natamo po natin mga kapatid, nung time po na 2,000 years ago, when Jesus Christ died on the cross. Amen po? When Jesus Christ come here on earth, and sacrificed His life for all of us, natamo po natin ang grasya ng Panginoon. Amen po? Ano po ang ibig sabihin ng grace? Ano po? Grace is an undeserved, unmerited gift or love of God to everybody. Amen po? Undeserved, bakit? Hindi tayo deserving. Amen? Unmerited because not of good works. Amen po? That we should all boast. Ephesians 2:8-9, sabi ko dyan, di ba po? For we are saved by grace. Amen po? For it is by grace you have been saved. Through faith, and this is not from yourselves. Amen po? That is the gift of God. Amen po? Sa 9, sabi dyan, not by works, so that no one can boast. Hindi mo pwedeng sabihin, save na ako. Kasi, mabait ako eh. Mabuti akong tao. No. Hindi ka masasave ng kabutihan mo kapatid. Unless you receive Jesus Christ as your personal Savior and Lord, you will receive the salvation. You will receive the grace. Amen po? Amen po ba? Amen po. At alam niyo po mga kapatid, sa ating mga buhay, ano po? Yung grace na yan po, mga kapatid, yan po ay regalo po ng Lord sa ating mga buhay. Amen po ba? At alam niyo po, there are so many consequences pag tayo po ay nagpapatuloy po sa ating mga wrong choices nila. And I believe, hanggang ngayon, tayo po ay meron po mga wrong choices sa ating mga buhay. Ano po? Napapansin niyo po ba? Okay lang po, hindi po kayo magmumukhang mayabang or ano. Pwede mo bang itaas ng kamay? Yung everyday na nag-pray. Okay lang po, sige, magtaas ng kamay. Everyday, walang palya. Amen po? So meron po mga hindi nagtaas. Amen po? So ibig sabihin, no condemnation, it's okay, it's fine. Pero gusto ko ma-realize niyo mga kapatid, the moment na hindi ka po nag-pray, na-realize niyo po bakit ka gumising mo ngayon? The moment na hindi ka nag-pray, na-realize niyo po bakit ka safe na kapunta ng work? Amen po? The moment na hindi ka naman nag-pray sa Lord, na hindi ka naman tumawag sa Lord, na hindi mo nga siya ina-acknowledge as your Lord and Savior, you always tap yourself na, galing ko, mayabang tayo. Amen po? Tayo lahat, mayabang tayo sa katawan, lahat tayo. No one is exempted. Amen po? Pero hindi mo po na-realize, meron kang everyday provision sa Lord. Meron kang everyday mercy from the Lord. And that is the grace of the Lord. That is undeserved. Amen po? Undeserved because you never asked for it. Hindi mo naman hiningi yan sa Lord. But in the very first place, God gave it to you. Amen po? Because God is so good, and God is love, and He loves you, at ikaw po ay mahal ng Diyos, and that He gave it to you freely, na kahit hindi mo hiningi, God gave it anyway. Amen po? So sa ating mga buhay, lagi po ninyong pasalamatan ng Lord, na Lord, grabe, nakalimutan ko magpasalamat kayo
kayo sa umaga ito na nagising ako, nabuhay ako. But thank you, Lord! Dahil ako po ay buhay ngayon, ako po ay walang cancer, ako po ay walang sakit, ako po ay walang tumor, ako po ay walang problema sa buhay. Healthy ang aking mga magulang, safe ang aking anak. Amen po? And that is the grace of the Lord sa ating pong mga buhay. Amen po ba? Amen po? Amen. Sino, palamakan natin ang ating Lord? Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Minsan na pagtulog, thank you, Lord. Thank you, Lord. Hindi malakas para sa Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen po? At gusto ko po ma-realize niyo mga kapatid. Tayo man po ay nagkakaroon ng mga wrong choices. Ano po? Ito po yung the last verse. Genesis 50 to 20. Genesis chapter 50, verse 20. Ano po? Sabi po dito, ito gusto ko talaga itong verse. Ano po? And Romans 8:38. Una po ang Genesis 50:20 po. Ano po? Sabi po ng Genesis 50:20. Sabi po doon, ang context po ng verse na yun is, the enemy may meant it for evil, but the Lord always meant it for good. Ano po? Sa atin po mga buhay, no? You intended to harm me. Ano po? But God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Ano po sabi sa Romans 8:28? Sige po, ito po ay aking live verse. Talagang ang ganda po ng verse na to. That all things, and we know that in all things, God work for the good of those who love Him and those who are called according to His purpose. Alam niyo mga kapatid, ang ating pong pagkukumit ng wrong choices, it leads us to many consequences. Ano po? Pinili mong mag-inom ngayong Sunday. Di ba po? Kasi ako dati ganun kayo. Every Sunday, lasing ako. Tapos, hindi ka nagsimba. Huwag mong i-expect na every day, every Sunday, gano'n ang buhay mo. Huwag mong i-expect na in the long run, after 3 years, after 5 years, healthy ang atay mo. Amen po? Kung panay ka sigarilyo, amen po, huwag mong i-expect na after how many years, you have a beautiful lungs. With the lungs, how young. Amen? Hey, young. No. You can't expect that. Amen po? Last Sunday lang, pinasipay ni Ate Sel na hindi na nanigarilyo yun, but nagkaroon siya ng cancer sa lungs. So what could you expect for yourself if you do vices? Amen po? At ikaw po ay talagang parating puyat sa pag-inom, parating nasusugal. Don't expect na may lipod ka. Amen po? At alam niyo po mga kapatid, these wrong choices that we make sa ating mga buhay, hindi mo po nare-realize, but in the long run, you will suffer the consequences. Amen po? At ang consequences po nito mga kapatid, hindi lamang po siya, hindi po siya parang sili, naaanghang kaagad. Parang labis baga, na after 10 years, akalang-bubula. Di ba ganun yung labis? After 10 years, akalang-bubula, parang hindi ko yung bibig mo, lalamigin ka na lang bigla, manginginig ka, kasi hindi ka na makakakilala ng tao. Parang ganun po ang consequences. Hindi siya right there and then, na agad-agad mararamdaman mo. But minsan, or most of the time, mararanasan mo siya 10 years from now. Tingnan niyo po yung mga lola at lolo ninyo. Because of their wrong choices na hindi nila inayos yung mga titulo ba? Di ba? Yung mga lola at lolo ninyo, ganun sila eh. Yung mga kalupaan, syempre yung mga hasyenda natin. Tignan nyo! Yung mga hasyenda natin, di ba? Hindi maayos yung mga papel. May mga pamilya nag-aaway-aaway. And po, kasi happy ni ganito, walang survey, wala pa siyang dito price, walang dito sale. Diba? Diba, hindi naman siya naramdaman ng agad-agad eh. Yung nanay-tatay mo, hayaan mo na, kahit mo na lang yan, mali-mali ang spelling, na female na si male. Hindi na kayo mga ganon. Ang birthday niya, dalawa na. Diba? Why? Kasi medyo tamad tayo eh, no? Yun yung mga consequences natin eh, pag tayo ay medyo matamad-tamad. Ano po? And minsan na po, it cause us delays to the blessings na gusto po ng Lord sa ating buhay. Amen po? When we choose to make wrong choices in life, ang daming delays. Yung supposedly, makukuha mo na yun. Pero kasi, hindi ka ba handa? Look at Israelites. Ang mga Israelita po, hindi po nakakaalam. Sila po ay slave from Egypt. Mabilis na lang po ito. Slave sila from Egypt. And then,
after how many long years, ano po, 400 years, sila pa slave. Ano po, sila po ay nakalaya. Hindi po sila 10 lang ha, sila po ay milyon. Ang dami po nila, libo-libo. Talagang ang dami ng Israelita. Sila po ay binigyan ng promised land. Where is, kung yun pong iaala sa mapa, ang Egypt ay it will take only 11 days to go to Canaan. But, they took them 40 years in the wilderness. Bakit? Because of their disobedience to the Lord. And disobedience is a product of your wrong choices. I mean po, disobedience or not following the Lord, it is the result of your wrong choices. Amen po? Sa ating mga buhay. And it will cause us delays. Yun na sana yung para sa'yo with all the action. Bisaya kasi, gano'n ang Bisaya kung salita kayo, all the action. Ano po, yun na sana yung para sa'yo. Mas pinili mo pa yung guwapo. Doon ka sana sa, doon ka sana sa Disney Princess ka. Guwapo kasi, di ba? Di ba? Pinili mo yung medyo mangkad. Na. Kung sana doon ka sa medyo kahit lang kayo, eh di sana, meron ka ngayon nakalood rin. Joke lang po, ano po sinasabi? Ewan po, pero yun po mga kapatid, the wrong choices can cause us delays to the blessing that the Lord planned for us. Yun po, ano sabi naman sa Jeremiah 11:11? For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to give you hope in the future and not to harm you. Amen? Amen! Kaya ano po, last po, ano po, mga kapatid, when we choose to commit wrong choices in life, it leads us to ruin. Masisira talaga ang buhay mo. Ano po? Kasi di ba po, sabi ng Lord kay Jeremiah sa Jeremiah 1:5, before you were born, I already predestined you as the prophet of the nation. Amen po? Ikaw, before you were born, I already predestined you as a pastor. Before you were born, I already predestined you as a lawyer. Before you were born, I already predestined you. Kaso nasusugal-sugal. Kaso sugarol, napakaibigan sa mga palayno. Paano magiging lawyer? Hindi man natapos ng pag-aaral. Andun man siya sa cutting classes. Andun man sa mall, bumili ng cutics. Ako yung high school. Talaga mag-cutting classes, bumili ng cutics. Kasi kami bayad naman ng mall. Ano po, it will lead you to ruin. But thanks be to God that God loves us so much that He gives us Jesus, that because of God's grace, we receive provision, we receive healing, we receive salvation, and we receive freedom from all the wrong choices na atin ko makukuha sana. Amen po? You made the right choice, mag-item ka, nag-aral ka sa salita ng Lord, nag-attend ka every Sunday because faith cometh from hearing and hearing the Word of God. Even if hindi ka nag-aral ng salita ng Lord, as long as you come here to church, choose to come here to church, choose to obey the Lord, choose to listen to the Word of the Lord, you will receive blessing from the Lord. Amen po? And that is the grace of the Lord sa ating mga buhay. Amen po? And let me remind you once again, mga kapatid, this is all a reminder for all of us. Amen po? Whenever you feel going back to your old self na gusto mo ulit mag-make wrong choices, think of how the Lord saved you. Think of how the Lord loved you. Na hindi mo siya kailangan hanapin sa iba. Think of how the Lord provided for you. Think of how the Lord saved you. Think of how the Lord died on the cross. Amen po? Just for you and me. And that is the grace of the Lord that no one can do that to you unless or except our Lord Jesus Christ. Amen po? Kaya po natin tumayo at ating pagpalapakan ng Lord.